On Cloud9 pa rin ang mga binibining Pilipinas titleist matapos makuha ang corona nitong linggo. Handa na ba silang mag-compete sa kanilang sasalihang international competition? Yan ang Star Bites sa Tini Nelson Canlas. High pa rin daw sa kasiyahan ng mga winners sa Binibining Pilipinas 2016. Hindi daw nila inaasahan na masusumpit nila ang mga corona nung gabing yun. Si Binibining Pilipinas Universe 2016, Maxine Medina, sumali raw noong 2012 pero na-disqualify dahil sa kanyang mga endorsement contracts. Pero mukhang may itinadhana sa kanyang mas maganda nang pala rin siyang makasali at magwagi sa kanyang kauna-unahang pageant. Hindi pa rin daw siya makapaniwalang ipinasa sa kanya ng kaibigang si Pia Alonso Wurzbach ang corona nito sa Binibining Pilipinas nung gabing yun. That was emotional kasi I've been friends with Pia before pa, nung hindi pa siya nagbibini-bini. So nagulat ako, sabi ko, oh my God, di ka pala magka-crown sa akin. Tapos sabi niya, okay, sige, steady ka lang ha, kasi nanginginig din ako. Isang malaking hamon naman para kay Binibining Pilipinas Globe Nicole Manalo ang kanyang pagsali sa Miss Globe 2016 sa October. Naniniwala raw siya na maaring maiuwi muli ng Pilipinas ang corona ngayong taon, tulad ni Ann Collis na nanalo sa Toronto, Canada nung isang taon. Pressured po, pero positive ko siya tinitingnan kasi feel ko pag na-pressure ka, mas ginagalingan mo. So you become more determined. Marami na raw naglalabasan sa social media na maaaring makatunggali ni Kylie Versosa sa Miss International Pageant sa October din. More training kung saan kailangan, like sa walking, to Q&A, physically, mentally, and what's important with this is sa mga pageants na to, worldwide, international na siya. And hindi lang mga Pilipina kalaban mo, pero yung buong mundo. Isang malaking advantage daw ang makuha ng Pilipinas ang atensyon ng international pageant fans dahil na rin sa sunod-sunod na pagkapanalo ng mga kandidatang ipinapadala natin sa ibang bansa. Handa raw silang i-level up ang pagpupursige para mas madagdagan pa ang koronang maiuwi nila sa Pilipinas at patunayan sa buong mundo na hindi pa uhuli ang Pilipinas sa ganda at talino. I'm not very pressured. I know I have it in me to really fight for it, I think I can really bring home the second supranational crown. I think as long as I stay hungry and keep training hard. Sa pressure naman, para siguro moderate pressure, which will push me to, strive more so that, I can also get the first Miss Intercontinental crown for the Philippines. I'm actually really excited na uwiin ang first Miss Grand International crown sa Philippines. That would really solidify our position as a pageant powerhouse in Asia. Nelson Canlas, GMA News.